Alam naman natin na yung bansang Israel hindi siya basta-bastang bansa kasi ito ay pinili ng Diyos. Ito ay espesyal para sa Diyos. Kung babasahin nga natin yung Bible, nabanggit yung salitang Israel ng higit 2,507 times. So ngayon, kung maraming beses nabanggit sa Bible yung bansang Israel, ibig sabihin mahalaga siya sa kasaysayan ng ating mundo at mahalaga siya sa mga darating na panahon. Kasi alam naman natin, halos lahat ng kaganapan na nangyari sa Bible, naganap yan sa bansang Israel. At syempre sa bansang Israel, alam naman natin na dyan ipinanganak, dyan nagministeryo, dyan namatay at muling nabuhay yung ating Panginoong Kristo. At syempre mga kapatid, yung pag-asa natin na pagdating ng panahon sa bansang Israel, dyan bababa yung ating Panginoong Kristo. Bababa siya kung saan siya umakyat 2,000 years ago doon sa langit. Ngayon mga kapatid, kung titingnan natin yung bansang Israel geographically, makikita natin na sobrang liit lang nito. Kung i-compare natin siya sa mga mas malalaking bansa. Kung laki lamang ng lugar yung pag-uusapan, walang laban yung bansang Israel sa mga malalaking bansang nakapaligid sa kanya. Kung i-compare natin yung Pilipinas sa Israel, mas malaki yung Pilipinas. Ang size ng Israel umaabot ng 21,937 square kilometer. Samantalang ang Pilipinas naman ay umaabot ng 300,000 square kilometer. Para mas malaman natin kung gaano nga bang kaliit itong bansang Israel, kasi laki lamang ng Israel yung Region 3 o yung Central Luzon. So yung kabuuan ng Central Luzon o yung Region 3, ganyan lamang kaliit yung bansang Israel. So nakita naman natin mga kapatid, in terms of size, talagang napakaliit ng bansang Israel at napakaliit lang din ng populasyon nito. Pero mga kapatid, bagamat maliit yung bansang Israel, makikita naman natin na sobrang lakas ng bansang ito. Kasi mga kapatid, yung bansang Israel, ito yung nagpatunay na kahit na maliit na bansa ka, hindi dyan masusukat yung kapangyarihan o yung lakas mo. Yung bansang Israel yung nagpatunay na hindi porket maliit ka, wala ka ng halaga. O kaya man, wala ka ng silbi kasi nga maliit ka. At hindi porket maliit ka, ay hindi ka na makakasabay doon sa mas malalakas o makakapangyarihan. So yan po yung pinatunayan ng bansang Israel. Ang bansang Israel, ito yung pangwalo sa may pinakamalakas at pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Kahit maliit yung Israel, makikita natin na talagang nakikipagsabayan siya sa mga malalaking bansa. Ngayon mga kapatid, bakit nga ba malakas at makapangyarihan yung bansang Israel? Ano yung nagpapalakas sa bansa na ito? So isa-isahin natin yan. Bibigyan ko kayo ng 3 bagay na nagpapalakas sa bansang Israel. Una, sa pamamagitan ng military nila. Alam naman natin na marami ng mga digmaan ang ipinanalo nitong bansang Israel. Kahit maraming mga bansa ang nakipaglaban sa bansa na ito, makikita natin na talagang nananalo pa rin yung bansang Israel kahit siya ay maliit na bansa. Isa na dyan yung alam na natin na nangyaring digmaan noong 1967. Ito yung 6-Day War. Nanalo ang bansang Israel sa 3 malalaking bansa na Jordan, Syria at Egypt. Nagawang talunin ng bansang Israel yung 3 malaking bansa na ito sa loob lamang ng 6 na araw. Diyan pa lang makikita natin mga kapatid na noon pa lang yung bansang Israel talagang napakalakas na pagdating sa mga digmaan. Kasi mga kapatid, matitindi yung mga weapon na pang-atake ng bansang Israel. Hindi basta-basta. Yung mga equipment at yung mga weapon na ginagamit ng bansang Israel, yun yung nagpapapanalo sa kanila sa mga digmaan. Yung mga pang-atake na yan, talagang ginawa nila yan sa kanilang bansa. At talagang napaka-advance ng technology ng Israel. Kaya talagang nananalo sila sa bawat labanan. Lalo ngayon sa panahon natin ngayon, habang tumatagal yung panahon, mas lalong tumitindi yung mga pang-atake nila. Ang Israel ay may malalaking bilang ng mga modernong tangke, modernong air force, nangungunang mga state-of-the-art na armas, makabagong nuclear weapons, at iba't iba pang makabagong kagamitan na may kakayanan sa espesyal na pag-atake. At bukod sa mga weapon or yung mga equipment na ginagamit ng Israel sa pang-atake, pagdating din sa pagdepensa, matindi ang bansang Israel. Kasi meron silang tinatawag na air defense system o Iron Dome. Ang air defense system na ito ay dinisenyo upang harangin at sirain ang mga short-range na rocket o missiles na pinapaputok mula sa mga distansyang 4 na kilometro hanggang 70 kilometro ang layo. Bukod sa Iron Dome, meron silang tinatawag na laser defense system o Iron Beam. Nasa proseso pa lang ang eksperimento na ito. Pero ngayong taon, sinubukan na nilang gamitin itong Iron Beam na ito. Nagawang pigilan ng Iron Beam na ito ang mga drones, rockets, mga bomba at mga missile na mula sa mga tangke. Itong laser defense system na ito yung pipigil sa mga pag-atake ng iba't ibang mga bansa na nakapaligid sa kanya. Bukod sa 2 air defense system ng Israel, meron pa silang sistema na tinatawag na Arrow 2, Arrow 3, David Sling at Barak 8. So kaya nilang protektahan ng bansang Israel at kaya nilang makapagligtas ng maraming buhay ng tao sa pamamagitan ng mga kagamitan na ito. So ganyang kalakas yung bansang Israel pagdating sa military. Makikita natin na talagang napakalakas nila pagdating sa pag-atake at pagdepensa sa mga bansa na lumalaban sa kanila. Kaya hindi na tayo magugulat na yung bansang Israel pang-18 siya sa 142 na mga bansa pagdating sa may mga pinakamalalakas na army. Ngayon, bukod sa military, malakas din ang bansang Israel pagdating sa science and technology. Sa katunayan nga, pang-7 ang Israel pagdating sa usaping science and technology. Isang halimbawa na dyan yung pagko-convert nila ng mga disyerto patungo doon sa mga berdeng lupain.
Makikita natin dito yung mga disyerto na di pwedeng taniman ng kung anuman, nagagawa nila ito na i-convert na pwedeng taniman ng mga puno at halaman. 60% ng kalupaan sa Israel ay disyerto. Pero kung titingnan natin, nakakapag-produce sila ng maraming mga gulay at prutas. Sa kabila na sila ay disyerto. Maraming kalupaan ngayon sa Israel na mula sa disyerto ay naging mga farmland. 1960 pa lang nagagawa na nila yung mga bagay na ito na kaya nilang mag-convert mula sa disyerto hanggang sa mga gubat at halamanan. Kaya makikita natin dito na sa pamamagitan ng technology nila sa agriculture, talaga hindi sila mahihirapan na makapag-produce ng mga pagkain. Bukod sa ang bansang Israel ay disyerto at hindi basta-basta matataniman, mahina rin ang supply ng tubig sa bansang Israel. Kasi nga, tuyo ang kanilang lugar. Pero alam nyo ba na nagawan din ng paraan niya ng bansang Israel? Alam nyo ba na yung tubig alat o yung tubig mula sa Mediterranean Sea ay nakukonvert nila mula sa sariwa at pwedeng inumin na tubig? Nunguna ngayon ang bansang Israel pagdating sa desalination o yung pag-convert ng tubig dagat sa tubig na pwedeng inumin. Halos nanggagaling sa tubig dagat ang iniinom ng mga tao ngayon sa bansang Israel. At dekada na nilang ginagawa ito na mag-convert ng tubig dagat sa sariwang tubig. At marami pang mga bagong imbensyon na nagagawa ang bansang Israel na talagang naman nakakatulong para mapalakas ang kanilang agrikultura, ekonomiya, medikal, military, teknolohiya, at marami pang iba. Ang bansang Israel ang pinagkakatiwalaan ng maraming bansa pagdating sa science and technology dahil sa mga magagaling na mga tao dito. Matataas ang kanilang mga pinag-aralan, magaling sila pagdating sa research, skilled sila, at masasabi natin na talagang talented ang mga Israeli ngayon. Kaya talaga marami silang mga napuproduce o mga naiimbento ng mga bagong kagamitan. Pangatlo at panghuli, lumalakas yung bansang Israel dahil na rin sa mga suporta ng ibang mga bansa. Ito yung isa sa makikita natin kung bakit talaga lumalakas yung bansang Israel. Marami mga sumusuporta na ibang mga malalaking bansa rin sa bansa na ito. Alam natin na hindi nag-iisa yung bansang Israel, marami siyang mga kakamping bansa. Isang halimbawa lang dyan yung suporta ng bansang Amerika. Alam naman natin kung paano talaga sinusuportahan ng bansang Amerika yung bansang Israel mula pa noong 1960. Ang US ang pinakamalaking supporter ng Israel. May malaking parte ang US kung bakit nagkakaroon ng magandang relasyon ng Israel sa mga bansa na kapaligid sa kanya. Alam din naman natin na financially meron ding support na binibigay yung US sa bansang Israel. Sa pamamagitan ng tulong na nagmumula sa Amerika, mas lalong napapalakas at nade-develop ang bansang Israel. Nakita naman natin na talagang napakatindi ng suporta na binibigay ng bansang Amerika sa Israel at ng iba pang mga bansa na kakampi ng Israel. Ngayon mga kapatid, yung Pilipinas din, meron din naman itong binibigay na suporta sa bansang Israel, hindi man katulad ng sa bansang Amerika. Alam naman natin na itong bansang Pilipinas, tayo ay Christian country at maraming mga tao sa Pilipinas ang sumusuporta sa bansang Israel. At higit sa lahat, pinapanalangin ng bansang Israel. At bukod sa mga panalangin na ginagawa natin sa bansang Israel, noong World War II, ang Pilipinas ay nag-offer na matutuluyan sa humigit kumulang 1,300 na mga Hudyo na tumakas sa pag-uusig ng Nazi sa mga Hudyo sa Europa. Lalong lumalim ang relasyon ng Israel at Pilipinas noong 1947 nang suportahan ng Pilipinas ang pagtatag ng Estado ng Israel. Pilipinas lamang ang sumuporta sa bansang Israel sa buong Asia noong time na yon. Kaya ngayon, tayong mga Pinoy ay malaya nakakapasok sa bansang Israel nang walang visa. Maraming mga bansa hindi basta-basta nakakapasok sa bansang Israel. Pero tayo, dahil maganda yung relasyon natin sa Israel, madali tayo nakakapasok sa kanilang bansa. Kaya lumalakas din yung turismo sa bansang Israel dahil marami ring iba't ibang mga bansa na bumibisita sa bansang ito. Kaya nakakatulong yung iba't ibang mga bansa na sumusuporta dito sa kanilang turismo. Ngayon mga kapatid, bukod sa mga sinabi ko na yan na talaga nagpapalakas sa bansang Israel, alam nyo, ang nasa likod talaga nito ay walang iba kundi yung ating Panginoong Diyos. Kaya nagiging makapangyarihan at malakas ang bansang Israel dahil sa tulong ng ating Diyos. Kung wala yung tulong ng ating Diyos, matagal nang wala yung bansang Israel. Kung wala yung proteksyon ng Diyos sa bansang Israel, matagal nang nabura sa mapa itong bansa na ito. Pero nakita naman natin mga kapatid na nasa bansang Israel yung favor ng Diyos. Meron lang siya mga ginagamit na mga tao o mga bagay para ingatan yung bansa na ito, para protektahan. At higit sa lahat, para labanan yung mga bansa na maaaring umaatake sa kanila. So overall mga kapatid, kaya nagiging makapangyarihan, nagiging malakas at nananatili yung bansang Israel dahil lamang ito sa tulong ng ating Diyos. At higit sa lahat mga kapatid, alam natin na pagdating ng panahon, merong malaking gagampanan yung bansang Israel sa mga huling araw. Kaya hindi siya basta-basta mawawala. Merong plano yung Diyos sa bansang Israel. At may mga propesiya na mangyayari na dapat na andun yung bansang Israel. Kaya hindi siya mawawala. So mga kapatid, pangarapin nyo at ipanalangin nyo na pagdating ng panahon, makabisita kayo sa bansang Israel, sa bansa na pinili ng Diyos. At syempre mga kapatid, patuloy natin ipanalangin yung bansa na ito. At higit sa lahat, i-bless natin yung bansang Israel. So yun lang mga kapatid ang gustong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli, makita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos.